Jesus. Thank you, Heavenly Father. All glory and all honor belongs to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababaihan. It's our date today na kayo po ay aking makausap, mga kapwa kababaihan na bahagi ng Women Empowering Women ng Mighty Warriors Christian Fellowship. Sa lahat po ng inimbitahan sa private group na ito, sorry po, welcome po ang bawat isa. At tayo po ay patuloy na magpalakasan bilang mga kababaihan. Tayo po ay manalangin. Ikinasisi namin at ikinagagalak, Panginoon, na kami nagkakasama-sama bilang mga kababaihan, nagkakaintindihan sapagkat kami pare-pareho mga babae. Salamat po na kami nilalang mo bilang babae at nananalig kami ng patuloy kang kikilos sa amin bilang mga babae. Maraming salamat sa dakila ninyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na inyo pong ipinagkakaloob. Nais po naming parangalan ka, papurihan ka sa aming pag-aaral na ito at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu mapa sa aming lahat. Purihin ka aming Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. So, ngayon po ay pag-aaralan natin yung puno, tree. At simulan po natin yan sa Book of Genesis, chapter 2. Nakalagay po doon na ang Panginoon ay nilalang ang tao. Kaya nga, sila po ay makikita po natin yung tree of life na ibinigay ng Diyos sa atin. Genesis chapter 2 verse 9. Na atin pong mababasa ang ganito. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Wow! Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay. At ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Nais ko lang pong bigyan natin ng diin yung unang bahagi. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy, Genesis chapter 2 verse 9, na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay. Sign po natin sa wikang Ingles. Chapter 2, verse 9. Sign po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nagdidikit lang po ang aking Bible. Okay. Sa Ingles, Genesis chapter 2, verse 9. The Lord God caused to grow out of the ground every tree pleasing in appearance and good for food, including the tree of life in the middle of the garden. Wow! Nakalagay po doon, ating mababasa, sabi niya na pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Wow! Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay. So, dito po tayo magko-concentrate. Napakaganda nga sana po, ano? Kung si Adan at si Eva ay hindi nagkasala. Napakasarap sana ng ating buhay lahat. Kung ang kinain, kasi makikita natin na doon sa puno, yung isang puno na naroroon, puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Doon, tinukso ang tao. Doon. Yung tree of life, hindi. Kasi naiintindihan kapag yun ang kinain, mamumuhay tayo dito magpakailan paman. Nakasama ang Diyos. Kaya lang, ika nga,
tiningnan nila yung bawal. Sinabi sa kanila ng Panginoon, di ba? Na itong puno na ito, pag kinain nila yung isang puno na iyon, na sinabi doon, na ipinagbawal ng Panginoon. Sabi niya doon sa chapter 2 verse 15, Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. So, dun po sa Tree of Life, yung puno ng buhay, hindi po ipinagbawal ng Diyos na yun ay kainin. Yung isa lamang ang ipinagbawal niya. At doon pumasok ang pagtukso kung alin ang ipinagbabawal. Kahit na hanggang ngayon sa ating kapanahunan ngayon, kung alin yung ipinagbabawal, yun ang pinupuntahan ng tao. Di po ba? Sana, malaking sana na hindi sana kinain yun. Sana pinili nila na iyong halamanan, yung puno ng buhay, the tree of life, yun sana ang pinili nila. What is so important about the tree? Ano po? Siyempre po, sabi ng Panginoon, na makakain ang mga bunga ng mga punong kahoy na yan. Diba? Dun sa Genesis chapter 2 verse 9, sabi niya, pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Hindi naman po binanggit kung alin-alin ang mga ito. Yun, sabi niya, masasarap ang bunga. At nung sinabi rin niya na doon sa verse 16, Genesis chapter 2 verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Sabi niya, makakain mo. It is good for food. Sabi niya, pangalagaan at pagyamanin. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban. Ayun. Yun lang. Lahat ay pwede except, yun na nga, no? Ganyan din naman, sa ating kapanahunan ngayon. Tutuksuhin at tutuksuhin tayo dun sa mga bagay na ipinagbabawal. But anyway, sana may na-enjoy. Una, makikita natin na na-enjoy ni Adan ang presensya ng Diyos. Ang Diyos muna at si Adan na kanyang nilalang sa kanyang wangis. Di ba? Nakadaog palad ng one-on-one ni Adan, the first man. Kaya nga tinawag siyang Adam or Adan sapagkat siya ay galing sa lupa. Dust, yun ang sinasabi. Pero syempre, later on, may sinabi ang Panginoon din, it is not good for the man to be alone. I will make a helper corresponding to him. Yun. Saan po ba yun? Sa wikang Tagalog, chapter 2, verse 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Ayun. Siyempre, nung una, ang nilikha ng Diyos ay puro mga animals, ang mga iba't ibang mga hayop dito. Pero wala pa rin siyang, pero hindi yan kapartner niya, hindi niya kamuka, di ba? Kaya, dun sa verse 21, Genesis chapter 2, verse 21, kaya pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon.
Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Wow. Napakaganda sana niyan, ano? Look at the scenario, yung puno. Now, we're talking about yung puno. Ngayon, ano ba ang puno para sa atin? Madalas po, lahat naman ng sinasabi ng salita ng Diyos ay mainam, di ba? Na kung titignan natin yung puno, napakaganda sana, wala ng kamatayan. Kung yung tree of life ang kanilang pinili, ay hindi na sana mamamatay ang tao. Pero, meron ding paghahambing patungkol sa puno na ito. Yun ang tignan natin ngayon. Bagamat yung kwentong ito ay nakaraan na at naririto na nga ang mga consequences, ika nga. Yung naging bunga ng pagsuway ni Adan at ni Eva. Nandun na nun si Eva eh. At si Eva ang unang tinukso. And the way to the man is the woman. Kaya nga, nung kinain ni Eva yon, kinain na rin ni Adan. So silang dalawa ay nagkasala sa Diyos. Sumuway sa sinabi ng Diyos. Hindi naman sila agad namatay, alam natin yon. Pero yung spiritual na kanilang kaugnayan sa Diyos ang namatay. At nag-iisa na lang sila. I mean, ang tao po is composed of spirit, soul, and body. Nung namatay yung spiritual nilang connection sa Diyos, soul and body na lamang ang pinaaandar ni Adan at ni Eva. Pero, sa salita po ng Diyos, merong binabanggit sa atin na mapaghahambing natin sa tree of life. Paano din natin ma-enjoy ito? Ito po ay inihahambing sa Book of Proverbs. Punta po tayo sa Book of Proverbs, Kawikaan, at sinasabi po dito na chapter 3 verse 18. Proverbs chapter 3 verse 18. Basahin po natin. Proverbs chapter 3 verse 18. Sundan niyo po ako. Proverbs chapter 3 verse 18. Nakalagay po dito. She is a tree of life to those who embrace her, and those who hold on to her are happy. Very interesting po ito, no? Na pinaghambing, iniyahambing ang puno, the tree of life. Saan? Basahin po natin. Chapter 3 verse 18, sabi nga niya. Ano yung ibig sabihin nun? Mapalad ang Kawikaan chapter 3 verse 18. Mapalad ang mga taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mamunga kailanman. Yun. Ipinaghambing na sa atin. Proverbs chapter 3 verse 18. Sabi po, she is a tree of life to those who embrace her, and those who hold on to her are happy. So nagkaroon po tayo ng glimpse o yung mararanasan pa rin natin yung puno na nagbibigay buhay. Papaano? Sa pamamagitan ng karunungan, sa pamamagitan ng wisdom. Inihahambing tree of life to those who take hold of her. So, kahit na hindi natin alam ang lasa sana ng tree of life, na kung sanang titignan, ay yun ang makapagbibigay buhay. Kasi lahat naman doon na puno sa hardin, sa Garden of Eden, ay pwedeng kainin except only the tree of knowing good and evil. So it means it is good for food. It is good. Siyempre, pero dahil alam nila the tree of life, bagamat hindi po minamention kung anong uri ng puno yung tree of life, basta ang sabi puno ng buhay. Tree of life. At ganun din, yung knowing good and evil, hindi rin naman sinabi anong klaseng puno yun. Sa palagay ng marami, yun ay mansanas. Pero,
Hindi po yun ang tinutukoy ng Biblia. Kaya, ano na lang po yun, paghahambing din, yung tree of knowing good and evil na parang mansanas, pero hindi po yun mansanas. Kaya nga, paano natin mararanasan itong puno ng buhay na ito? While we are here on earth, how? Inihambing po ang karunungan, which is wisdom, as a tree of life. Kasi nakalagay po doon, Proverbs chapter 3, verse 18. She is a tree of life to those who embrace her, and those who hold on to her are happy. Nakalagay po doon sa Ingles. Sa Tagalog, basahin natin ulit. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailan pa man. So, inihahambing yung tree of life sa karunungan. So, if we have wisdom, that comes from God alone. Yung karunungan, yung kaalaman, ang Diyos lang nakapagbibigay nun. Kaya nga, di ba, ang invitation sa ating lahat in the book of James chapter 1, sabi niya, if anyone lacks wisdom, let him ask of God. Humingi sa Diyos. So, meron pa rin tayong pagkakataon na matikman natin ang puno na ito, the tree of life. Inihahambing yung tree of life to wisdom, na paghahambing, metaphor ang tawag po dun sa English. It is like, inihahambing yung puno hindi mo naman makakain, di ba? Yung bunga daw kinakakain nun. Inihahambing sa karunungan. Ang karunungan, di mo naman kinakain, di ba? Yung wisdom, di mo kinakain yan. Pero inihahambing doon, yung puno. Sabi niya, wisdom is like a tree of life. Yun nga, na sa Tagalog, mapalad ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Kaya, ang karunungan o ang kaalaman, the wisdom that comes from God, is the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? Yan din ang sinabi ng Kawikaan chapter 1. Ayun, chapter 1 verse 7. Ito po ang umuugnay. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Yun. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, to gain wisdom and to experience in comparison the tree of life, we need God kasi ang Diyos lang nakapagbibigay nun. Ang tunay na kaalaman patungkol sa Diyos at sa pamumuhay at sa karakter at sa lahat ng bagay ay galing din sa Diyos. He is our tree of life. Siya talaga. Nakakagulat nga itong paghahambing na ito, but it is true. So how can we experience that? Yun nga, wisdom. We can experience wisdom because only God has that. Bago nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, He has wisdom. So, yun ang una, is wisdom that comes. Siya lahat ang gumawa, nag-akda, lahat nag-create, lahat ng bagay, it all came from the wisdom of God. Kaya ngayon, tinuturuan niya tayo, the fear of the Lord, ang banal na pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Yun. Kawikaan chapter 1 verse 7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, yung mga aral at saway ng Diyos, kapag hindi mo yan pinansin, sinasabi, mangmang ka, diba? Napag-aralan na po natin yung mangmang sa mga Bible studies na ginagawa natin. At kung kayo ay laging nakikipag-aral sa Bible studies every Tuesday to Thursday, maintindihan ninyo kung ano ang sinabi ng Panginoon patungkol sa mangmang. Kapag ayaw mo patungkol sa Diyos at ayaw mong magpaturo sa Kanya, nagsasarili ka, gawa ka ng sarili mong paraan, gawa ka ng sarili mong Diyos, pati yung Diyos mo. What that suits you and fits you, yun ang tinatawag na mangmang. But ang tunay na karunungan is to know Jesus as our personal Savior and Lord of our lives. Kaya sabi po dun sa atin, dito sa atin, sa Proverbs chapter 4, ito yung payo sa atin. Proverbs chapter 4 verse 7.
Proverbs chapter 4 verse 7. Basahin ko po muna sa English. Wisdom is supreme. So get wisdom. And whatever else you get understanding. Yun po ang sabi sa atin. Proverbs chapter 4 verse 7 yun. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Tingnan nyo, sabi niya. Wisdom is supreme. So get wisdom. And whatever else you get understanding. Hindi na po yun na translate ng get understanding. Wisdom, knowledge, understanding, insight. Kailangan po natin yan sa pamumuhay. At bilang mga kababaihan na matalino, yun ang tunay na katalinuhan. Na meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos. We have a holy fear of God. That's the beginning of our wisdom. At pag sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, sabi niya, that is supreme. Yun ang pinakamataas. Bagamat po, nirerespeto natin ang mga eskwelahan. Pero ang eskwelahan ng Diyos, tuturuan niya tayong mamuhay ng matuwid at banal, siya lang ang makapagbibigay nun. Ang itinuturo sa eskwelahan ay paghahanda sa iyo para magtrabaho, para mabuhay ka dito, para meron kang kakayanan. Pero ang pamumuhay ng wasto, sa Diyos lang galing yan. Kaya nga, ang babae isang sinasabihan na marunong, matalino, kung kilala niya ang Diyos at namumuhay siya sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayong mga mananampalataya, let us rejoice bilang mga kababaihan na sinasabi sa atin na, tignan niyo po, meron pang bunga yan. Chapter 11 verse 30. Dito po, Kawikaan 11 verse 30. Proverbs 11 verse 30. Nakalagay po doon. Sundan niyo ako. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay. Ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. Ayun po. So, sinabi na sa atin kanina, get wisdom. It is supreme, sabi niya. Ngayon, ang susunod na talata ay yung chapter 11 verse 30. Chapter 11 verse 30, basahin ko po sa English. Sabi niya, the fruit of the righteous is a tree of life, but a cunning person takes lives. So doon uli nabanggit yung tree of life. Chapter 11 verse 30, basahin ko uli sa Tagalog. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. The fruit of the righteous is a tree of life, but a cunning person takes lives. So may bunga, the fruit of the righteous. Ayun, the fruit of the righteous is a tree of life. Inihahambing sa atin. May bunga ang karunungan, kaalaman, katalinuhan galing sa Diyos. Inihahambing yan sa tree of life, yung puno ng buhay. You wanna live? You wanna live long? Gusto natin na ma-enjoy natin ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos? Here is the secret, the tree. It's a tree of life. Kahit na hindi pa natin nakakain yung bunga ng tree of life, it is already given to us, binibigay ng Diyos sa atin, inihahambing sa atin na kailangan natin ang karunungan, kaalaman sa Diyos. It's like a tree of life. Kaya po, huwag tayong mag-atubili na humingi sa Diyos. The fruit of the righteous is a tree of life. Basahin pa natin. Chapter 15 verse 4. Mabilisan lang. Chapter 15 verse 4 ng Kawikaan. Sabi, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Proverbs 15 verse 4. Basahin po natin sa English. Sabi po, the tongue that heals is a tree of life, but a devious tongue breaks the spirit. So, ikinukumpara rin ang ating dila sa puno ng buhay. Nakita niyo po yun? The soothing tongue is a tree of life. So, yung tamang mga pangungusap ay para rin puno ng buhay.
Kinumpara nga eh. The tongue that heals. Yung dila na nagpapagaling is a tree of life. Yun. Basahin sa Tagalog. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Yun lang sinabi dito. Hindi sinabi yung puno. Nagpapasigla ng buhay yung isang dila na naghihilom. Yun. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. It's like a tree of life. Kaya, tandaan po natin yan. Our tongue, our words, can be like a tree of life. Isang buhay. Isang puno ng buhay. And that is, the secret is the wisdom of God. Tapos, ano pa? Siyempre, dun po sa kahuli-hulihan, sabi niya, very soothing. Yun pong Revelation 22. Revelation 22. Dito na po sa kahulihan. 22 verse 2. Dito po, Revelation, Book of Revelation. 22 verse 2. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lunsod sa magkabilang panig ay ilog at may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan at nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Yun po sabi niya. And verse 14, 22 verse 14, pahayag 22 verse 14. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan pagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lunsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Verse 19, Revelation 22 verse 19. At ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga hulang na sasaad dito ay aalisin naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lunsod na binabanggit nito. So sa kahuli-hulihan, even in the book of Revelation, binabanggit pa rin ang tree. Kasi doon na natin matitikman yung totoong puno sa langit. Doon na. Pero ang sinasabi sa atin, may enjoy natin yan, ikinukumpara yung ang totoong wisdom, tree of life, iniambing ito, na kahit na hindi natin natikman pa dito sa lupa, sa langit na natin matitikman yan. Pero naiahambing pa rin yan dito. 22 verse 2, sa English basahin ko, Revelation 22 verse 2. Down the middle of the city's main street, the tree of life was on its side of the river, bearing 12 kinds of fruit, producing its fruit every month. The leaves of the tree are for healing the nations. Verse 14, blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life and may enter the city by the gates. And then verse 19, Revelation 22:19, and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share of the tree of life and the holy city which are written about in this book. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat. We can still enjoy the tree of life. And it starts with wisdom. Para itong inihambing, ang tree of life ay inihambing. Thank you, Lord, for the pagpapaunawa namin to. Salamat. Salamat, Lord, na makaka-access kami dito sa kakaiba at nagbibigay buhay na puno. At hindi na kami mamamatay someday. Pero nakikita namin sa Book of Proverbs na ito ay inihambing sa karunungan, sa wisdom. Wisdom is a tree of life to take to those who take hold of her. The fruit of the righteous is a tree of life. The soothing tongue is a tree of life. Pati na rin sa Revelation, sa future yan, na naghihintay sa lahat ng mga taong may pananalig sa Diyos. Lord, maraming pong salamat sa kabutihan at katapatan mo sa amin. Salamat, Panginoon. We can still enjoy the tree of life by getting hold of wisdom. And the secret of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. We can taste it, we can live by it, Lord. Na para bagang kumakain na rin kami ng puno ng buhay, the tree of life.
We thank and praise you for giving us, Lord, this tree of life. Wisdom. In Jesus' precious name we pray. Amen and amen. Maraming pong salamat sa lahat sa inyo. Hindi ko lang po makita yung mga comments ninyo to those who are here ng live. Maraming pong salamat for waking up early. In Jesus' name. God bless po, and I'll see you next week. Bye for now.